Suportado ng Department of Economy, Planning and Development o DepDev ang panukalang total ban sa online gambling dahil wala naman daw itong gaano ambag sa ekonomiya. Hirit naman ng ilang ahensya ng gobyerno, huwag ipagbawal kundi higpitan na lang ang regulasyon. May unang balita si Tina Panganiban Perez. Kung ambag sa ekonomiya ang pag-uusapan, walang masyadong kontribusyon ng online gambling, ayon sa Department of Economy, Planning and Development o DepDev. Niwala pa raw itong 1% ng gross domestic product ng Pilipinas. Kaya sa hearing ng House Committee on Games and Amusements, inilahad ng DepDev na suportado nila ang complete ban sa online gambling. DepDev supports either a complete ban or prohibition of online gambling, or if not, a strict regulation of the industry. This is considering its minimal contribution to the economy. Our estimate, we considered the contribution minimal at around 0.37% of GDP. Tinalakay ng komite ang mga panukala para ipagbawal ang online gambling sa gitna ng mga ulat na marami ang naa-addict dito, nababaon sa utang, at may ilang nauuwi sa krimen. May panukala ring ipagbawal ang paggamit ng mga mobile digital wallet at iba pang electronic payment system sa pagtaya sa sugal. Bilang paunang hakbang noong Agosto, iniutos ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa mga e-wallet at financial institution na alisin sa kanilang mga app ang access sa mga gambling site. Ulat ng PAGCOR, mula noon, bababa na ang kanilang kita at posibleng hindi maabot ang projection na 60 billion pesos na kita sa pagtatapos ng taon. One of the main factors po na tinitingnan namin is yung delinking po of the platforms sa ating mga payment e-wallets po. And then, nakita din po namin na meron din pong slight decline din po sa new players po. Kalahati ng kita ng PAGCOR ay napupunta sa pamahalaan. Bahagi ng kita ng PAGCOR ay napupunta sa mga programa para sa mga mahihirap. Ang ibang ahensya ng gobyerno, mas isinusulong ang pagpapatupad na lamang ng mahigpit na regulasyon sa halip na total ban. Ito ay para raw mabalanse ang anilay benepisyo sa online gambling sa posibleng masamang epekto nito. The CICC is well aware of the complex social impact of online gambling and its contribution in national building of PAGCOR and its industry it regulates. This office proposes regulation, not a total ban of online gambling, subject to strict safeguards. The DOF recognizes the potential economic benefits arising from online gaming or electronic games, provided that this was our submitted position, Mr. Chair, provided that the associated economic and social costs are mitigated through very stringent regulations. The BAR recognizes that there are dangers and social costs attributable to online gambling. That is why we support any call for better and more stringent regulation from all government agencies. Kasama sa mga rekomendasyon ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan ay ang paglalagay ng graphic warning na nakakaadik ang sugal, ang pagbabawal sa mga menor de edad at opisyal ng pamahalaan sa online gambling, ang pagtatakda ng playing time at betting cash limit, at ang pagre-require sa mga nag-ooperate ng online gambling websites na magrehistro. Without the imposition of strict regulatory controls, this platform could easily be exploited for criminal activities and consequently operate beyond the bounds of law. Ito ang unang balita. Tina Panganiban Perez para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.